Good day po. Ito po si Revit Pinoy. Ang lesson natin for today ay kung paano mag-add ng finishes dito doon mismo sa wall at magbibigay ako ng tip kung ano yung magandang gawin pag gumagawa kayo ng o maglalagay kayo ng finishes doon sa wall. Okay? So ito ay based sa experience na nangyayari sa amin o nangyari sa akin sa mga projects at yun din ang ginagawa ng practice para mag-add ng finishes doon sa mga rooms namin like toilet or kitchens. Okay? At dagdagan ko na rin pala, gagawin din natin kung paano din mag-add ng finishes doon sa floors. Actually, halos pareho lang yung application nila. Pero itatackle ko na, isasama ko na rin dito sa lesson na to. Okay? Gagawin natin, mag-add tayo ng wall. Okay, dito. Then, itong wall na to is, iduduplicate natin to para hindi ma-override yung original na wall kung ano man meron dun sa system or sa project mo, hindi ma-override yung original na floor na wall. Okay, so ang gagawin natin, duplicate natin to dito sa edit type. Okay, and then duplicate, pangalanan natin na wall finish. Okay, ngayon nagkaroon na tayo ng bagong wall. Okay, okay muna natin to. Click natin. Ngayon, ito na yung pangalan niya, wall finish. Okay, so edit type natin doon. Check natin yung structure nung wall. Okay, ito yung structure niya. So, makikita niyo dito sa parameters niya ay meron tayong exterior side at saka interior side. Okay, ngayon, paano ba mag-add ng finishes? So, dito, meron tayong structure. Ito yung black wall na kumbaga yun yung main na structure mo. Itong core boundary, parang ito yung mag-add ka ng finishes, dapat after ng core boundary. Okay? So, ngayon, mag-add tayo. Insert. So, ito yung bago na nilagay natin. Gagawin natin is up natin. So, doon tayo sa exterior muna. Okay, maglalagay tayo ng pangalan na natin to na thermal air or spacing. So, kasi gagawin natin para mag-add tayo ng cladding. Okay, meron tayong spacing. Okay, airspace. And then, lagay natin ng airspace natin is lagyan natin lang 25. Okay, and then mag-add tayo ng another one ay yung ito, another one is parang insulation. Okay, 75. Okay, and then mag-add tayo ulit ng finishes. Okay, ito yung finishes na cladding. Lagyan natin 25 si cladding. Okay, and dito sa materials, hanapin natin, maglagay tayo ng stone. Anyway, yung materials, kayo ang bahala dun kung ano yung gusto nyong materials na ilalagay ninyo. So far, ito muna yung gawin natin, para malagyan lang ng materials. Okay, ito ay or tiles na lang, tile tayo ng tile, wala tayong ceramic tile. Okay, pero okay, pattern niya is 250. Anyway, magdagdag muna tayo, saka na lang natin to i-tackle yung foreground or yung pattern niya. Okay, okay na yun. And then doon sa ginawa nating insulation, gawa tayo ng
Hanap tayo dito ng insulation. So, ito yung binigay sa atin, insulation. And then, yung airspace is, okay na yan. Um, parang void lang yan, ano. And then, dito naman sa inside, maglalagay tayo ng plastering lang, okay? Dito, insert tayo. And then, click natin to down. Okay? Maglalagay ka ng mga finish after ng core boundary. Mas maganda yun. To avoid error din. Okay? Dito, finish. Lagyan natin sa 2. And then, dito, hanapan natin ng plastering. Plaster, okay? Wala siyang plaster. Stone na lang kanina. Ito, cement, concrete na gamitin natin. And then, lagyan natin ng thickness around 15. Then, okay, nakaset up na yan lahat. Yung mga finishes natin, okay? Ito kasi, itong mga wrap na to, pag may nagkadugtong, so, i-wrap niya, i-continuous niya. Okay? So, ito yung structural material natin. Ito yung pinaka-main. Okay natin. Then, apply. Okay, ngayon, ito na yung mga spacing natin at saka finishes natin. Check natin sa dimensions. Ito yung plastering, 15. Ito yung black wool natin, 200. Ito naman yung airspace natin, 25. Ito naman yung insulation natin na ginawa na 75. Ito naman yung cladding natin. Okay? Tingnan nga natin sa 3D. Okay. Ito yung sundin natin. So, ito yung cladding natin kanina, no? Yan yun. Yan yung structure niya. Find natin. So, hindi natin makikita yan kasi hindi siya nakakat. Gawin natin, gamitan natin ng section box. Okay. Cut natin. Okay. Natin dito sa side. Yun yung structure ng mga dito baba natin. Yun, di ba? So yun na nakikita natin yung structure nung wall. Okay? So ganun lang kasimple ang pag-a-add ng finishes sa wall. Okay? Ngayon, meron tayong problema dito, ano? Kaya yung sinasabi ko na yung tips na gagamitin natin sa wall, hindi kami gumagamit masyado ng ganito kasi malaking problema to. Kumbaga, dito sa continuous, kumbaga gumawa tayo ng wall. Ito. Yan. Meron natin to. Kasi meron tayong mga toilets dito. Okay? Tapos meron tayong sariling thickness ng plastering niya or kung ano man yung structure nung inside ng interior na wall na gagamitin mo dun sa toilet. Kaya iniiwasan namin yung ganitong structure na magkasama na yung black wall at saka yung finishes niya. Ang ginagawa namin is magawa kami ng separate mismo na na finishes. Okay? Itong gagawin natin ay kung meron kang black wall, gagawan namin ng sariling finishes dito sa harap para meron siyang sariling may separate na finishes. Then ginagamit namin yung finish na yon in every yung finish na yun ginagamit sa mga toilets, so magagamit namin dun sa ibang area na toilets yung finish na yon.
So, gagawin natin ay copy muna tayo nito. Okay? I-edit natin to. Gawin natin tong finishes. Balik tayo doon. Same procedure. Edit natin. So, bigyan natin na ng thickness na 5 cm. Okay, yung finish, yung tiling natin. Tapos, gagamit tayo ng ceramic tile. Okay. Dito naman, sa foreground, kasi 250 lang itong ginagamit niya. Gawin natin itong ceramic tile na finish or materials. Right click lang tayo, duplicate natin to, no, para hindi naman mabago yung original na ano to, na materials. Ceramic tile, lagyan natin 600 by 600. Okay, and then dito tayo sa pattern niya, click natin to. Gagawin natin, wala pa atang 600 na 600 by 600 na pattern. Duplicate din natin to. Gawa tayo ng ano to, na 600 by 600 square. Okay. So, gawa tayo ng 600 by 600 tiles. And then dito sa line spacing niya, dito na tayo maglalagay ng kung yung mismong actual na sizes ng tiling. And then, okay natin to. Then, okay. So, napunta na doon si 600 by 600. Apply natin. Okay. Then, okay. Apply pa rin. Okay. So, ito na yan. Yun ang problema natin. Hindi natin na-duplicate to, no? Tingnan nyo, pag hindi natin na-duplicate, so, nasasama din yung original. Wala namang problema to. Edit natin. Hindi. Itong gawin natin is yung ito. Rename na lang natin to. Rename. Wall tiles. 600 by 600. Okay. Okay lang natin to. And then, ito naman is, ito yung babalik natin original. Duplicate natin. Hindi na natin duplicate. Palitan natin yung sizes. Okay, palitan natin yung sizes na to. Concrete lang naman to eh. Concrete. Okay. Wala bang wall dito? Default wall gamitan natin. And then balik natin tong thickness na 200. Oops, sorry. Mayroon tayong mali doon. Ito, duplicate na lang natin to. Duplicate. Ito yung basic wall. Basic wall 200. Binabalik ko lang yung original, no? Yan yung problema pag hindi natin na duplicate. So, malaking talagang aberya sa gagawin natin. So, wall. Gamitin natin ng basic wall. Default wall. Okay lang. Okay. So, ito yung kanina. Okay. Ngayon, dahil sa ito yung parang black wall natin, ito naman yung finishes natin, ano. Tignan natin sa 3D, yung tiling. So, tanggalin natin tong si section box, i-off natin para makita natin yung lahat ng materyales. So, ngayon, ito na yung finishes natin. Ang gagawin natin is, align na lang natin to dito sa may face nung black wall. Okay? Kaya natin to. Pahabain natin. Kasi, ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng doors dito. So, ang questions kasi, paano kung merong doors, paano naman yung butas kasi magkahiwalay yung element na to. Okay? Dagdag tayo ng door, DR. Okay. So, papakita ko sa inyo. Doon tayo sa 3D. Ayun, no. Pag nakita nyo, no, walang butas at doon sa tiling. Okay.
So, dalawang way ang ginagawa namin dyan. Yung unang way, kung hindi gumana yung, ano to, yung plan A namin, yung hindi gumagana, itong ginagawa namin. I-edit natin tong wall, di ba? Na-topic na natin to, yung wall na pwede mong i-edit, pwede mong lagyan ng butas. Okay? So, ito, edit na lang natin. Then, align lang tayo dito, pick lines. Ito mismo sa door jump. Okay, break natin tong line. Then, TR. Okay. So, ngayon, meron ka ng butas. Okay? Ganun lang siya kasimple, ano? Then, yung sinasabi namin yung plan B, yun yung minsan kasi hindi yung gumagana, no? Pag komplikado na yung projects. Pero, yun ang isa sa pinaka best way at saka madali. Pero yun lang, ipinakita ko sa inyo muna yung una na paano maglagay kung hindi gumana yung isang way. Itong gagawin natin, i-join natin tong dalawang wall na to. Okay? Meron tayong, click natin tong black wall, meron dito sa join geometry, dito sa ribbon. Okay? Click lang natin to, select natin to yung black wall, tapos i-join natin si finishes. Okay? Yun. Automatic na. Madali ito pero minsan kasi hindi to gumagana. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung magiging way nyo kung hindi gumana to. Okay? So, ngayon, punta naman tayo sa elevation kasi paano naman mag-a-adjust itong mga tiling na tong gusto nating i-adjust, no? Yan, no? Punta tayo sa elevations. Level, okay? Gawa na tayo ng sections. Then, double click natin to. Okay, so ito yung band natin. Shaded. Okay. So, paano naman mag-adjust nito? Tulad nito, no? Hindi sila pareho. Kabilaan. Okay. Gawin natin, lagyan natin ng dimensions. Yung both sides. Yan, 600. And i-divide nyo tong dalawa para magiging balanse yung kabilaan, yung cutting ng tiling natin. So, ang way dyan is 600 plus 480 is 1080 divide 2 is 5040. Okay. 540 pala. Okay. Gawin nyo. Pag meron ng dimension, tab nyo lang itong line, tab. Okay. Yun, no. Mag-highlight na si dimensions. Gawin natin ng 540. Yun. Balance na. Ganun din dito sa pinakababa niya. Okay? Ganun siya kasimple. Yung pag-add ng wall finishes. Ngayon naman, punta tayo sa sa floor. So, same way rin, same applications din. Gagawa tayo ng floor. Ito. Okay. Baga sabi nila same daw. Same lang talaga yung applications ng wall at saka floors kung paano mag-a-add ng finishes. Okay. So, dito naman, ganun din, pick natin tong wall, edit natin, and then duplicate. So, lagyan natin ng tiles. Floor tile 600 by 600. Yan. Then dito, gagawa na naman tayo ng thickness. Mag-a-add tayo ng thickness. Lagyan na natin ng 5. Okay. And then, sa materials, dito na, click nyo to, material. Itong tatlong dot. Click nyo yan. Then, hanapin natin si tile. So, gamitan natin yung ceramic kasi halos gusto mong pareho lang yung tiling nila. Tsaka yung wall at tsaka floor mo magkapareho lang yung sizes. Gamitin na natin to. So, same pattern din yan gagamitin natin. Ganun din kung gusto mong palitan.
click mo lang to si foreground and then mag-a-add ka dito ng pattern. Okay? So, pinakita ko na kanina sa inyo. Yung, tapos dito naman sa color, pwede nyo naman to palitan. Okay? Then, okay, andun na. 600, apply natin. Okay, yun. So, ngayon meron na tayong floor tile. Okay? Same way din yung pag hindi pareho yung cut nila, lalagyan mo lang ng dimensions dito, both side, ano. Ito yung kagandahan sa Revit, na hindi mo na kailangan igalaw tapos titrim na naman. Automatic na to. Ganun din. So far, halos pareho naman yung cutting nila. So, okay. Yan ang gagawin nyo. Kung meron na kayong floor tiling and then meron kayong slab, i-align nyo na lang dun sa face ng slab na ginawa ninyo. So, ngayon, ito lang yung lesson regarding sa pag-add ng finishes. Okay? Maraming salamat at saka enjoy.